ng antas ng inflation sa lalawigan para sa buwan ng Disyembre 2025. Ang headline inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa lalawigan ay naitala sa antas na 1.3% nitong Disyembre 2025. Nanatili ang antas na ito gaya noong inflation noong nakaraang buwan. Noong Nobyembre 2025, ang inflation ay naitala sa antas na 1.3% at 2.1% naman noong Disyembre 2024. Ang average inflation para sa lalawigan mula Enero hanggang Disyembre 2025 ay nasa antas na 1.9%. Mula sa mga probinsya at highly urbanized city na bumubuo sa rehiyon ng Mimaropa, pang-apat ang Marinduque sa nakapagtala ng mataas na inflation rate nitong Disyembre 2025. Pagdating sa overall inflation nitong Disyembre 2025, ang pangunahing nag-ambag ay ang food and non-alcoholic beverages na may 1.2% inflation at 35.7% share. Ang pangunahing nag-ambag sa inflation ng food and non-alcoholic beverages ay ang mga sumusunod. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 8.6% inflation, vegetables, tubers, plantains, cooking bananas, and pulses na may 12.8% inflation at coffee and coffee substitutes na may 5.2% inflation. Ang pangalawang commodity group na may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation nitong Disyembre 2025 ay ang restaurants and accommodation services na may 4.9% inflation at 24.3% share. Ang nag-ambag ng malaki sa inflation ng restaurants and accommodation services ay ang mas mataas na presyo ng restaurants, cafe and the like with full service na may 5.1% inflation. Ikatlo naman ang housing, water, electricity, gas, and other fuels sa may pinakamalaking ambag sa pangkalahatang inflation ng lalawigan nitong Disyembre 2025. Ito ay may 0.7% inflation at 8.9% share. Ang pangunahing nag-abag sa inflation ng housing, water, electricity, gas, and other fuels ay ang mga sumusunod. Materials for the maintenance and repair of the dwelling na may 6.6% inflation, uling na may 5.2% inflation, at services for the maintenance, repair, and security of the dwelling na may 4.1% inflation. Sa 13 commodity groups, 4 ang nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2025. Ito ay ang mga sumusunod. Food and non-alcoholic beverages na may 1.2% inflation, furnishings, household equipment, and routine household maintenance na may 2.3% inflation, health na may 1.5% inflation, at restaurants and accommodation services na may 4.9% inflation. 4 na commodity groups naman ang nagpakita ng pagbaba ng presyo nitong Disyembre. Ito ay ang mga sumusunod. Alcoholic beverages and tobacco na may 4.2% inflation, housing, water, electricity, gas, and other fuels na may 0.7% inflation, transport na may 0.5% inflation, at personal care and miscellaneous goods and services na may 0.9% inflation. Nanatili naman sa kanilang antas ng inflation nitong Disyembre 2025 gaya noong Nobyembre 2025 ang mga sumusunod na commodity groups. Clothing and footwear na may 1.5% inflation, information and communication na may 0.5% inflation, recreation, sport and culture na may 1.4% inflation, education services na may 0.4% inflation, at financial services na may 0.0% inflation.
Nagpakita naman ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga pangkat ng pagkain sa lalawigan sa antas na 1.2% nitong Disyembre 2025 mula sa 0.2% noong Nobyembre 2025. Sa mga pangkat ng pagkain sa lalawigan, nagpakita ng mas mabilis na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Mais na may 9.3% inflation, flour, bread and other bakery products, pasta products and other cereals na may 0.5% inflation, particular dito ang cake flour. Meat and other parts of slaughtered land animals na may 8.6% inflation, gaya ng karne ng baboy. Oils and fats na may 2.9% inflation, gaya ng cooking oil, at vegetables, tubers, plantains, cooking bananas and pulses na may 12.8% inflation, particular dito ang sibuyas. Nagtala naman ng mas mabagal na pagtaas ng presyo nitong Disyembre 2025 ang bigas na may negative 8.6% inflation. Nagtala naman ng pagtaas ng presyo mula sa pagbaba noong nakaraang buwan ang fruits and nuts gaya ng mangga na may 0.1% inflation. Sa kabilang banda, nagpakita ng mas mabagal na pagtaas ng presyo ang mga sumusunod. Fish and other seafood na may 0.2% inflation, particular ang mackerel, sugar, confectionery, and desserts na may 0.5% inflation, gaya ng refined sugar, at ready-made food and other food products not elsewhere classified na may 0.7% inflation, tulad ng luya. Ang inflation rate naman ng milk, other dairy products and eggs, gaya ng powdered milk, ay nanatili sa antas nito na 0.3% inflation. Nitong Disyembre 2025, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay tumaas sa antas na 1.2%. Noong Nobyembre 2025, ang inflation rate para sa bottom 30% income households ay naitala sa antas na 0.8% at 2.1% naman noong Disyembre 2024. Ang pangunahing dahilan ng pagtaas ng antas ng inflation para sa bottom 30% income households nitong Disyembre 2025 ay ang pagbilis ng pagtaas ng antas ng inflation ng mga sumusunod na commodity groups. Food and non-alcoholic beverages na may 0.5% inflation at 96.9% share, health na may 2.3% inflation at 1.8% share, at restaurants and accommodation services na may 5.0% inflation at 1.2% share. Nitong Disyembre 2025, ang naitalang Consumer Price Index o CPI ay 135 pesos and 30 centavos. Ang CPI ay isang pamantayan para sukatin ang pagbabago sa pangkalahatang antas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo na karaniwang binibili ng mga mamimili. Ito ay ginagamit upang masuri ang inflation at malaman ang paggalaw ng halaga ng pera ngayon kumpara noong base year na 2018. Noong Nobyembre 2025, ang naitalang CPI ay 134 pesos and 20 centavos at 133 pesos and 50 centavos naman noong Disyembre 2024. Sa kabilang dako, ang purchasing power of peso o PPP nitong Disyembre 2025 ay bumaba sa 0.74 o 74 centavos mula sa 0.75 pesos or 75 centavos noong Nobyembre 2025. Ang PPP ay isang indicator na nagpapakita kung magkano ang halaga ng 1 peso ngayon kumpara noong base year na 2018.
Ang monthly data ng inflation para sa all-income households at bottom 30% income households ay inyong makikita sa website ng Philippine Statistics Authority. Maaari rin itong ma-access sa mga links na naka-flash sa screen o sa pamamagitan ng pag-scan ng QR codes na nasa screen. Dito po nagtatapos ang aking paglalahad ng antas ng inflation o ang pagtaas ng mga presyo ng mga bilihin at serbisyo sa lalawigan ng Marinduque sa buwan ng Disyembre 2025. Ang Philippine Statistics Authority, Marinduque Provincial Statistical Office ay lubos na nagagalak sa inyong paglahok sa press conference tungkol sa inflation sa ating lalawigan. Salamat po at magandang hapon.